Sa totoo lang, mahirap mamuhay ng maayos kung ikaw mismo ay sukong-suko na sa buhay. Kung palaging miserable ang buhay mo, syempre maiisip mo na hindi talaga para sa'yo ang kaligayahan. Maiisip mo na para bang hindi ka deserving na sumaya. Pero hindi yan totoo. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag pinapanood mo na ang videong ito, ay sasaya ka na araw-araw. Hindi naman mangyayari yon. May mga negatibong pangyayari pa rin naman. Normal lang naman yon. Pero bago ka mag-isip kung paano sasaya, dapat alamin mo muna kung paano itigil ang miserableng buhay. Number 1, huwag mong ikulong ang iyong sarili. Hindi naman literal na ikulong. Ibig kong sabihin, huwag mong ilayo, itiwalag, ibukod ang sarili mo. Pero depende naman kung bakit gusto mong mapag-isa palagi. Ano ba ang rason mo? Hanggang kailan mo ba gustong mapag-isa? Kung gusto mong mapag-isa dahil gusto mong unahin muna ang iyong sarili, kung gusto mong maproseso ang negatibo mong kaisipan, kung gusto mong mapayapang buhay, makakatulong naman ang pag-iisa. Pero tandaan mo, kung gusto mong mapag-isa dahil ayaw mong makihalubilo sa mga tao ng walang dahilan, dahil loner kang tao, hindi yan ang tamang dahilan. It can really ruin your life. I'm not joking. In fact, if you're feeling depressed, it's better to be with more and more people around. It's better to talk with your friends and family about your problems. Kung hindi mo alam kung paano i-handle ang emosyon mo, hindi makakatulong ang pag-iisa mo. Makakalikha ng anxiety at may suicidal thoughts na rin. Uulitin ko, unhealthy ang pag-iisa kung wala ka namang dahilan. Why? Because we are social beings. And socializing has its role in maintaining good mental health. Kaya dapat balanse lang. May oras sa pag-iisa at may oras sa pakikipaghalubilo. Number 2, sumama ka sa mga taong positibo ang mindset. Importante bang sumama ka sa mga taong positibo? Hindi lang importante, gawin mo itong goal. Marami ng mga negatibong tao na sobrang saya dahil napapaligiran ka nila. Masaya sila dahil gusto nilang mahawa ka. Negativity spreads very quickly. You know that, right? Lalo na ang pagchichismis, kumuna ito sa ating barangay. Nakakahawa ito. Alam naman natin ang kaibahan ng positibo at negatibong tao, di ba? Ang positibong tao ay tumutulong sa iba na magtagumpay. Sa workplace man yan, sa sports, kaibigan sa paaralan, at kahit saan. Sila yung mga taong maunawain, matulungin, palangiti, nagbibigay ng positibong mensahe sa kalagitnaan ng negatibong pangyayari. Wala silang oras sa negatibong bagay dahil ayaw nila ng ganung buhay. Negative people on the other hand is the exact opposite. Ang mga taong negatibo, wala silang pakialam sa mga accomplishments mo. What they care about is using your energy to bring you down to the level. Nakaka-depress ang ganitong klaseng mga tao. Kaya minsan na napapaisip ako kung bakit madali tayong matrap sa kanilang mga kamay. Pero isa lang ang sigurado ako, kahit saan ka magpunta, may taong positibo na makikilala mo. There may be 100 negative people around, but when you have your eyes open, you will always be able to find that one person that wants to help you succeed. It's even better when you know that you're one of those people. Siguro masasabi mo, hindi naman positibo ang mindset ko eh. Pero matutunan mo naman yon. Matuto kang tumingin sa maliwanag na side ng buhay. O di kaya tigilan mo na ang pagrereklamo sa buhay. Make an effort to talk about positive things and let the positive people in your life inspire you to be more like them. Number 3, tigilan mo na ang kaka-please sa mga tao. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging miserable ang buhay mo. Lahat na lang kasi ng iniisip mo at ginagawa mo ay para sa kaligayahan ng ibang tao. Hindi ko naman sinasabi na magdamot ka. Ang sabi ko, sa kaka-please mo sa mga tao, masasaktan ka lang. Kasi hindi naman lahat matutuwa sa mga ginagawa mo. Oo, alam ko na madaling sabihin na tumigil ka na. Pero mahirap itong gawin. Pero kailangan mong mag-focus sa sarili mo. Stop giving a fuck. Kung may mga tao mang nagsasabi na wala silang gusto sa'yo o hindi nila gusto ang pinagagawa mo, sabihin mo sa kanila na ang mga ginagawa mo ay hindi para sa kanila. Para ito sa kaligayahan mo. Stop letting anyone else control even a single second of your life. Be adamant about any decision you make. Let people know you won't compromise on things you care about. May kaibigan kasi ako na nasa abroad. Halos lahat ibinibigay niya sa kanyang pamilya. Wala namang masama doon. Pero dumating na kasi sa punto na hindi na siya natutuwa dahil inaabuso na siya. Kapag magsabi ka ng stop muna, syempre may negatibong reaksyon at komento ang mga tao. Pero ayos lang yon.
Hindi naman lahat matatanggap ang mga sinasabi mo eh. Kailangan mo rin kasing magtira para sa sarili mo. Practical na advice ko ito sa'yo. Put yourself first. Set boundaries. And have a sense of self-worth. Minsan kasi bigay tayo ng bigay. Pero hindi natin alam na tayo pala ang dahilan kung bakit hindi natuto ang mga taong binigyan natin. Minsan bigay tayo ng bigay para lang maging proud sila sa atin. Para masabing mabait tayo. Pero mali yun. Don't sacrifice your contentment just for the sake of being liked by someone. If they don't like you when you're making yourself happy, they're not right for you anyway. Number 4, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Aaminin ko, noong hindi pa ako natuto sa buhay, palagi kong ikinukumpara ang sarili ko sa iba. Araw-araw kong iniisip kung bakit masaya ang iba at bakit masarap ang buhay nila kaysa sa akin. Makinig ka ng mabuti, okay? Una, kapag ikinumpara mo ang iyong sarili sa mga taong mas pasayo, magiging miserable ang buhay mo. Hindi ka na masaya sa pinagagawa mo. Minsan sila ang dahilan kung bakit tayo nagpupursige dahil gusto nating higitan sila. Tapos tayo rin ang masasaktan kung hindi natin maabot ang ginagawa nila. Pangalawa, kapag ikinumpara mo ang iyong sarili sa mga taong worse pa sa'yo, magiging masaya ka nga, pero pansamantala lang. At isa pa, hindi ka na mag-grow kasi iniisip mo na lamang ka na sa kanila, kaya pa-chill-chill ka na lang sa buhay. Remember this, if such comparison makes you complacent, it is bad for you because you will lose the desire to grow and become better. Kahit na siguro kung mabibigo ka, paisi-isi ka na lang din kasi iniisip mo na hindi ka na mahihigitan ng mga taong worse pa sa'yo. Hindi ba't ang saklap? You would lose growth and soon get bored with life itself. Ikatlo, ito ang gusto kong malaman mo na natutunan ko sa buhay. Ikinumpara ko ang aking kahapon at ngayon. Kailangan kong higitan kung ano ako noon. Dapat better ako ngayon. This is the best approach of life because you may or may not be able to compete with some other person. However, you can always better yourself through personal effort. When you start improving yourself, you naturally start becoming better than others, even without comparison and hard feelings. You naturally drop all external comparisons because you are growing naturally without any external support. At ito pa ang mas malupit na katotohanan. Yung taong pinagkukumparahan mo ay nagkukumpara din sa iba. At minsan hindi pa masaya ang buhay nila. Kaya't mag-obserba ka ng mabuti. Tingnan mo ng mabuti ang mga tao dahil minsan pinipeke nila ang kanilang mga ngiti. Lalo na sa social media, mga highlights lang ng buhay nila ang nakikita mo, hindi ang kanilang behind the scenes. Find what makes you happy, not what you think would make you happy. Because it seems to make someone else's life better. Number 5, bitawan mo na ang nakaraan. Ito ang sagabal sa ating kaligayahan. Palagi nating pinapasan ang nakaraan. Hiniwalayan tayo, 2 years na, 3 years, may iba 5 years na, hindi pa rin naka-move on. Hindi naman kita minamadali. Pero kapag alam mong masasaktan ka lang, bakit hinayaan mo na lang? Ang gawin mo lang para mabitawan mo ang iyong nakaraan, ay isipin mo lang palagi na wala nang saysay ang nangyari. Dahil tapos na eh. At hindi na yun umiiral. Umiiral lang sa isipan mo. Hindi sa totoong buhay. Dahil nasa kasalukuyan ka na ng panahon. Wala ka na sa nakaraan. All we have are memories. Kung ex mo man yung iniisip mo, o kahit ano pa man yan, wala nang saysay ang lahat. May magagawa ka pa ba? Wala na, di ba? Past is past. Nagkamali ka ba? Nagkamali ba siya? Hindi ba natupad ang mga plano ninyong dalawa? Wala ka nang magagawa. Hindi mo na mababago yon. Magpasalamat ka na lang na nangyari sa iyo ang mga bagay na ito dahil may natutunan ka. You are where you are today because of the choices that you made. Look at this as something positive and be grateful for it. Subukan mong patawarin ang mga taong nananakit sa iyo. Pati na rin ang sarili mo. Patawarin mo. Huwag mong hayaan na masisira ang buhay mo ngayon dahil lang sa mga nangyari noon. Bitawan mo na ang mabibigat na bagahe na yan. Number 6, huwag mong saktan ang sarili mo. Hindi naman literal ang ibig kong sabihin. Ang sabi ko, huwag kang mag-isip ng negatibo tungkol sa sarili mo. Magiging miserable talaga ang buhay mo kung ganyan kang mag-isip. Hindi lahat ay nagmamahal sa kanilang sarili. Palagi nating pinapasaya ang iba, pero palagi naman nating sinasaktan ang ating sarili sa pamamagitan ng mga masasakit na salita. Ang pangit ko, ang taba-taba ko, wala akong kwenta, ang bobo ko, walang nagmamahal sa akin. Lahat naman ng yan ay hindi totoo. Gawa-gawa lang yan ng isipan mo. Huwag mong ibagsak ang sarili mo. Tratuhin mo ang sarili mo gaya ng pagtrato mo sa mga kaibigan mo. Kung minahal mo sila, dapat ganun mo din mahalin ang sarili mo.
Hindi porket iniisip mong pangit ka, ay pangit na rin lahat sa'yo. Pag-isipan mo nga mga positibo mong katangian. Remind yourself that there are plenty of things that are great about you. Remind yourself of your accomplishments too. Kung may hindi ka naman gusto sa sarili mo, dalawa ang magagawa mo. Tanggapin mong yun na yun o kaya mo bang baguhin. Mas mabuti pa yon kaysa pabalik-balik ang nag-iisip ng negatibo. Number 7, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Totoo yan. Sinabi ko ito, hindi dahil para lang maiangat ko ang spirit mo. Sinabi ko ito sa'yo dahil ito ang totoo. Hindi lahat ng sirkumstansya ay masama. May magaganda rin. Kung nakapokus ka lang sa masasamang pangyayari, syempre yun lang din ang makikita mo. Pero sa totoo lang, may nangyayari namang kagandahan sa buhay mo. God is good. Lahat ng ginagawa niya ay mabuti at napakaganda. Dapat tanggapin mo ang mga yon. Dapat mag-focus ka sa kagandahang nagawa niya. God is looking and longing for someone who's waiting for Him to be good to them. God wants to be good to you, but you have to be expecting Him to move in your life. Ngayon na ang tamang araw na maniwala ka at asahan mo na may mangyayaring maganda sa buhay mo. Hindi pwedeng palagi ka na lang nakapokus sa madilim na sitwasyon. Try to adopt a brighter perspective. Try to be more optimistic. Hindi naman ibig sabihin na porket optimistiko kang tao, ay wala nang negatibong mangyayari. Meron pa rin naman. Pero mas madali mong mapansin ang positibong nangyayari sa buhay mo kung optimistic ka. Number 8, mapagpasalamat. Kaya naging miserable ang buhay mo, ay hindi ka marunong mag-appreciate ng mga bagay na nakukuha mo na. O nasa sayo na dati pa lang. Ayon sa pag-aaral, ang pagiging mapagpasalamat ay napatunayang talagang nakapagpapasaya. Nakatutulong ito para magkaroon tayo ng positibong damdamin. Masayahan tayo sa magaganda nating karanasan, bumuti ang ating kalusugan, maharap natin ang mahihirap na problema, at magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa iba. Hinimok tayo ng Biblia na maging mapagpasalamat. Basahin natin ang Colosas 3:15. Ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. Dahil sa pasasalamat, mas nagiging malapit sa isa't isa ang nagpapasalamat at ang pinasasalamatan. Pero nakakalungkot lang, ang personal na pasasalamat ay tila unti-unti nang nalilimutan. Nagbabala ang Biblia sa 2 Timoteo 3:1 at 2 na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging mga walang utang na loob. Kung hindi tayo mag-iingat, baka mahawa na rin tayo sa karamihan na hindi marunong magpasalamat. Kung sasabihin mong walang nangyaring positibo sa buhay mo, diyan ka nagkakamali. May nangyari naman, pero hindi mo lang na-appreciate. May iba nga nagsasabi sa akin na konti lang daw ang views ko sa YouTube. Pero ayos lang yon. Na-appreciate ko pa rin dahil may nanunood. Kung hindi man malaki ang sahod mo ngayon, at least nabubuhay ka pa rin dahil sa trabahong pinasukan mo. Ganito kasi yan eh. Kapag ang tao ay napipilay na, doon lang nila ma-appreciate ang kagandahan ng paglalakad. Hihintayin pa ba nating may mangyari bago tayo magpasalamat? Yung buhay mo mismo ang nagpapatunay na sobrang blessed mo. Kaya ipakita mo sa Diyos na ginagamit mo ng maayos ang buhay na ibinigay niya sa'yo. At dyan ka makakaramdam ng kaligayahan. Number 9, libangin mo ang iyong sarili. Hindi ko sinasabing magdroga ka, o magsugal ka, uminom ka ng alak, kumain ka ng unhealthy foods, o magdrama ka sa buhay. Iba ang punto ko dito. Gusto mo bang malaman kung ano ang ginagawa ko? Kung papasok ang negatibong bagay sa isipan ko? Simple lang. Nanonood lang ako ng mga inspirational at motivational videos. Minsan naglalakad ako mag-isa sa nature. Nakikinig ako ng podcast. Mag-videoke ako. Magbabasa ako ng mga personal development books. Nagsusulat din ako ng mga motivational articles para sa mga readers ko. O kung wala man akong maisip, kasi minsan nabablanko rin ako eh. Uupo lang ako at parang wala lang. Wala akong gagawin. Parang pinapalampas ko lang lahat ng aking mga iniisip. Hindi ko takbuhan ng TV at social media kasi mas lalo lang magdidrain ng energy ko. Number 10, isulat mo lahat. Malamang maitatanong mo, ano namang isusulat ko? Kahit anong gusto mo. Walang format dito. Walang bawal. Para may ideya ka, ito ang mga isinusulat ko sa notepad ko. Lahat ng mga bagay na pinasasalamatan ko sa araw na ito. O kahit 3 bagay lang. Mga ginawa kong may progreso. Mga bagay na dapat kong tapusin. Mga bagay na natutunan ko sa araw na ito. Bakit pinakaunang pagpapasalamat sa listahan ko? Dahil ito ang pinaka-importante. Always start your day with thanking God for whatever it has given you for free. When I practice gratitude, it gives me the feeling that no matter how hard and miserable my life is right now, there are some of the basic things that I still have. And I should be grateful about that. May bahay akong tinitirhan. May pagkain akong masustansya.
May tubig akong iniinom. May hangin akong nilalanghap. Ang advice ko lang sa'yo, kapag nagsusulat ka, isulat mo lang ang positibong nangyari sa buhay mo ngayon. Doon ka lang mag-focus. Trust me, it really helps to keep your life positive. Subukan mo lang ito para malaman mo rin ang magandang resulta nito.